Magandang araw sa iyo, batang matapat. Bagong aralin, bagong kaalamang matatanggap. Ating alamin ang heograpiyang pisikal at pantao ng Pilipinas. Tara at sabay-sabay tayo sa pagtuklas. Heograpiyang pisikal at pantao ng Pilipinas. Sa araling ito, matutunan mo ang most essential learning competency o MELC na nailalarawan ang pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas. Heograpiyang pisikal at heograpiyang pantao. Pero bago natin simulan ang pagtalakay sa bago nating aralin, subukan mo munang sagutan ang paunang pagsusulit. Paano to? Isulat ang titik ng tamang sagot. Una, kalagayan ng atmosfera sa maliit na lugar sa maikling panahon. Pangalawa, ang kalagayan ng atmosfera sa isang rehiyon ng mundo sa mahabang panahon. Pangatlo, ito ay pantay, mahaba, malawak at patag na anyong lupa. Pang-apat, ito ay isang malawak at malalim na anyong tubig na sumasaklaw sa kabuuan ng mundo. At panglima, ito ay tawag sa kabuuang dami ng tao na nanirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. Kumusta? Ilan ang nakuha mong marka sa paunang pagsusulit? Kung ang nakuha mo ay 4 o 5, binabati kita. At kung 3 naman pababa, huwag mabahala. Paunang pagsusulit lamang ito. May pagkakataon ka pang ipakita ang iyong galing sa mga susunod pang mga gawain. Ngayon naman ay magbalik tanaw tayo sa nakaraan nating aralin. Panuto. Ano-ano ang ikinabubuhay ng mga taong nanirahan sa bawat larawan? Kumusta? Kayang-kaya, di ba? Kasi magaling ka. Ngayon, ihanda ang sarili at makinig ng mabuti. Dahil tatalakayin na natin ang bago nating aralin. Ang mga pagkakakilanlang heograpikal ng Pilipinas ay nahati sa dalawa. Una ay ang heograpiyang pisikal. Ito ay ang klima, panahon, anyong lupa at anyong tubig. Ang ikalawa naman ay ang heograpiyang pantao. Kasama na rito ang populasyon, agrikultura at industriya. Mga heograpiyang pisikal. Una, klima at panahon. Klima, ito ay ang pangkalatang kalagayan ng panahon sa isang lugar na may kinalaman sa atmosfera sa isang lugar. Ang Pilipinas ay isang bansang tropikal. Ang klima ng bansa ay nahati sa dalawang pangunahing panahon, ang tagtuyot at tag-ulan, mula sa huling bahagi ng Oktubre hanggang Mayo. Napag-alaman natin ito ay matatagpuan sa mababang latitud, kaya nakatanggap ng higit na init dahil sa direktang sikat ng araw. Panahon, ito ay kondisyon ng kapaligiran na naglalarawan ng antas kung saan ito malamig, mainit, basa, tuyo, tagsibol, tag-init, taglagas, taglamig, may bagyo o walang bagyo, maliwanag o maulap. Mga anyong lupa. Una, kapatagan. Ito ay pantay, mahaba, malawak at patag na anyong lupa. Kilala rito ang kapatagan ng gitnang Luzon. Pangalawa, ang bundok. Ito ang pinakamataas na anyong lupa. Ang bundok Apo ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Pangatlo, ang pulo. Ito ang anyong lupa na napapaligiran ng tubig. Ang Pilipinas ay mayroong mahigit 7,641 na pulo at Luzon, Visayas, Mindanao ang 3 pangunahing pulo. Talampas. Ito ay patag at malawak na lugar sa tuktok ng bundok. Ang Baguio City ay isang talampas. 5 ay burol.
Ito ay mas mababa ang taas kumpara sa bundok. Halimbawa nito ang Chocolate Hills sa Bohol. Kasunod naman ang bulkan. Ito ay katulad ng bundok, ngunit naglalabas ng mapanganib na apoy, abo, usok at bato sa lagusan nito. Ang bulkan Mayon ay isa sa mga kilalang aktibong bulkan sa Pilipinas. Pampito ay lambak. Ito ay mahaba at patag na lupang matatagpuan sa pagitan ng Maburol at bundok. Ang lambak ng Cagayan ang pinakamalaking lambak sa Pilipinas. Kasunod ay ang Tangway o Peninsula. Ito ay isang anyong lupa na mapahaba at nakausli na napapaligiran ng anyong tubig. Ang Zamboanga Peninsula ang kilalang tangway sa Pilipinas. Mga anyong tubig. Una, karagatan. Ito ay napakalaking kalawakan ng dagat. Ang karagatang Pasipiko ang malapit sa karagatan sa Pilipinas. Pangalawa, dagat. Ito ay isang malawak at malalim na anyong tubig na sumasaklaw sa kabuuan ng mundo. Pangatlo, ang lawa. Ito ay isang anyong tubig na napapaligiran ng lupa. Ang lawa ng Taal ay isang halimbawa nito. Ang apat ay luok. Ito ay uri ng dagat na napapalibutan ng lupa. Ang luok ng Maynila ang kilalang luok ng Pilipinas. Ang lima ay ilog. Ito ay isang daan ng tubig na malawak at mahaba na dumadaloy mula sa kabundukan patungo sa iba pang anyong tubig. Ang Ilog Pasig ay isang kilalang ilog sa Pilipinas. Sunod ay ang talon. Ito ay anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar o sa bundok. Ang talon ng Pagsanhan ay isa sa mga kilalang talon sa Pilipinas. Pampito ay ang Bambang o Channel. Ito ay isang daanan ng tubig na dumadaloy sa pagitan ng dalawang lupain na nagkukunik sa dalawang anyong tubig. Ang Base Channel ay matagpuan sa hilaga ng Pilipinas. Pangwalo ay Kipot. Ito ay isang makitid na daan ng tubig na nag-uugnay sa dalawang malaking anyong tubig tulad ng dagat o karagatan. Ang Kipot ng Iloilo ay isang kilalang kipot ng Pilipinas. Kasunod naman ay ang Sangang Ilog. Ito ay isang ilog o sapa na dumadaloy sa isang mas malaking ilog o lawa. At panghuli ay Batis. Ito ay isang anyong tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa. Ang Pansol Hot Springs ang kilalang bukal sa Pilipinas. Mga hiyograpiyang pantao. Una, populasyon. Ito ang tawag sa kabuang dami ng tao na nanirahan sa isang partikular na lugar sa isang takdang panahon. Kabilang sa komposisyon ng populasyon ay ang edad, kasarian at etnisidad ng mga tao. Sa taong 2019, ang Pilipinas ay may kabuang populasyon na 108.1 milyon. Kailangang pag-aralan ang populasyon ng isang bansa. Ang tao ay isang elemento ng pagkabansa. Ito ay mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya at lipunan. Ang kakayahan ng tao ang magsasabi ng antas ng pag-unlad ng isang lugar. Hindi lang dami ang kailangan malaman, kundi pati ang komposisyon nito. Limitado ang likas na yaman ng isang bansa, kaya mahalagang malaman kung papaano paghati-hatian ng populasyon ang mga pangangailangan nito. Ang pag-iwas sa sakuna ay isa ring kahalagahan ng pag-aaral ng populasyon. Sa pamagitan nito, makakaiwas ang mga tao na tumira sa mapanganib na lugar. Pangalawa, ang agrikultura ng Pilipinas. Ito ay isang agham o sining tungkol sa pagpaparami ng mga hayop at halaman. Mga sektor ng agrikultura. Una, pagsasaka. Pangalawa, paghalaman. Pangatlo, paghayupan. Pang-apat, pangisda at panglima ay panggugubat. Mahalaga ang agrikultura dahil ito ay una, pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Pangalawa, pinagmumulan ng hanap buhay. Pangatlo, nagsisilbing pamilihan ng mga produkto sa sektor ng industriya. Pang-apat, pinagmumulan ng hilaw na materyales. At panglima, pinagmulan ng kitang panlabas. Kasunod ang sektor ng industriya. Ito ang sektor na ginagamit ng hilaw na materyales upang maging yaring produkto. Mga pangunahing sektor ng industriya. Una, pagmamanufaktur. Pangalawa, serbisyo. Pangatlo, pagmimina.
Pang-apat, konstruksyon. Mahalaga rin ang sektor ng industriya dahil ito ay nagkakaloob ng hanap buhay. Pangalawa, kumikita ng dolyar sa ekonomiya. Pangatlo, nagpoproseso ng hilaw na materyales. Pang-apat, gumagamit ng makabagong teknolohiya. At panglima, nagsusupply ng yaring produkto. Ngayong natalakay na natin ang ating aralin, may mga inhanda akong mga gawain na siyang magpapalawak pa sa iyong natutunan. Para sa unang gawain, iguhit ang araw kung tama ang payag at iguhit ang ulan kung mali. Una, ang tag-ulan ay mula sa huling bahagi ng Oktubre hanggang Mayo. Pangalawa, matatagpuan ang Pilipinas sa mataas na latitude. Pangatlo, ang klima ay ang pangkalatang kalagayan ng panahon o atmosfera sa isang mahabang panahon. Pang-apat, ang Pilipinas ay may klimang polar. At panglima, ang panahon ay ang kondisyon ng kapaligiran na naglalarawan ng antas kung saan ito ay mainit o malamig, basa o tuyo, may bagyo o walang bagyo, maliwanag o maulap. Kumusta? Ganito rin ba ang mga sagot mo? Ang galing mo! Batid ko na lubos mo nang naunawaan ang ating aralin. Lagi lang tandaan na mahalaga nating malaman ang pagkakakilanlan ng geograpiyang pisikal at pantao ng ating bansa. Sa pamagitan nito, tayo ay makakapagpasya ng mga makabubuting gawain para sa ating sarili, kapaligiran at kapwa. Maaari mo na ring sagutan ang iba pang bahagi ng module, gaya ng pag-alam sa natutuhan, pangwakas na pagsusulit at ang pagninilay. Muli, ito si Maestro Todeo na laging nagsasabing mag-aral ng mabuti sa pagkakaroon ng magandang kinabukasan, iyan ang susi. Maraming salamat, ingat kayong lahat.